Magandang araw, Gamu Isabela. Magandang araw, Gaussians. Ako si Girlie Halasio. At ako si Chester Busto. At kami ang Gavs the Radio World, na nagbabalita ng katotohanan lamang. At hatid namin ang sariwang balita ngayong buwan ng Marso. Ito ang mga trending na balita sa paaralan ng Gamu Agri-Fishery School. Isang estudyante ng GAFS RSPC qualifier. Isang estudyante mula sa UMS Grade 11 hinirang bilang isang SSLG President sa Gamu Agri-Fishery School. Ang pabago-bago ng temperatura, ano nga ba ang dulot nito sa mga estudyante? Isang estudyante ang nanalo sa Gamu Agri-Fishery School na si Janica V. Garcia bilang isang photojournalist at siya ay inilaban sa DSPC o Division School Press Conference ng Gaussian na naging second runner-up noong Pebrero 1 na ginanap sa Etiague at qualified na bilang RSPC o Regional Schools Press Conference. Siya ay ilalaban sa buwan ng Abril at ngayon siya ay naghahanda sa susunod na niyang laban. Matutunghayan natin ang kanyang mga kasagutan sa aming katanungan sa pagbabalik ng Gavs the Radio World. Tignan niyo puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla kaya ang damit ay kisla puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti kundi kisla puti. ACS! Kami ay nagbabalik, aming mga ka-Gavsians. Ngayon ay ating tunghayan ang kasagutan ni Janica sa aming magiging katanungan. Gandang umaga, Janica. Ano ang nararamdaman mo na nakapasok ka sa RCSP? Mixed emotions talaga siya since lahat ng pagod, ng hirap, ng iyak na naramdaman ko during training days is nagbunga talaga yun lahat and I'm so thankful for that. Ano ang mga paghahanda mong ginagawa para sa darating mong laban? Ayun, magte-training ulit for 2 weeks bago sumabak sa RSPC on April 6 to 9 sa Kawayan. Kailangan talagang i-improve lahat ng mga pagkakamali ko noong eliminations and ganun na rin sa finals. Ano ang mga konsepto na iyong isinasalalay sa pagpili ng litrato na iyong ipapasa sa iyong entry? Number 1 is yung human interest ng photo. Number 2 is yung news value niya. And of course, meron din dapat technical elements. Hindi lang siya basta-basta picture, kundi picture siya na makabuluhan. Talagang napakaganda ng sagot ng ating photojournalist na si Janica ng Gaussians. At pati ata ang kanyang sagot ay pinaghahandaan. At talagang grabe ang kanyang sakripisyo para lang maipush ang kanyang gusto dahil nga daw kapag hindi mo mahal ang iyong gagawin, talagang hindi mo magagawa ng husto. So ayun, maraming salamat Ate Janica sa iyong pagbabahagi ng iyong experience bilang isang photojournalism at talagang madami kaming natutunan sa iyong mga kasagutan. At yun ang aming sariwang balita. Ngayong araw, sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa pakikinig. Salamat! Muli, ito ang Gavs the Radio World na maghahatid ng mga balita ng totoo lamang. Magandang araw muli sa ating lahat! Nangingiti, nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Nangingiti, nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Narito ang isa pang nagbabagang balita. Isang estudyante mula sa UMS Grade 11 hinirang na SSLG President ng Gamu Agri-Fishery School. Isang inspirasyon sa kanyang mga kaklase, si Sheila Sagabain matapos siyang hirangin bilang bagong presidente ng Supreme Student Government or SSLG
ng Gamu Agri-Fishery School noong Pebrero 26, 2025. Kilala si Sagabayan dahil sa kanyang malawak na integrasyon sa paaralan at pagiging isang maarang mag-aaral. Bukod sa kanyang akademikong tagumpay, aktibo rin siyang kalahok sa iba't ibang extracurricular na gawain at kilala sa kanyang pagiging mabuting leader at kaibigan. Ano-ano nga ba ang masasabi ng mga kapwa niyang mag-aaral sa kanya bilang isang kapwa estudyante? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng GAPS Radio World. Hello, Ate Jody? Oh, may lagnat ka raw? Opo, ang sakit rin ng ulo ko. Kaya lang, di tumatalob yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat. Iwas pa sa posibleng side effects. Thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ayon kay Irish Medrano, si Sheila ay isang tunay na halimbawa ng isang mag-aaral na nagtatagumpay hindi lamang sa akademya kundi pati na rin sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Ang kanyang dedikasyon at pagiging mabuting leader ay tiyak na magiging isang malaking tulong sa pag-unlad ng ating paaralan. Sa kanyang panunumpa, nangako si Sagabayan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magsilbi sa kanyang mga kaklase at mapaunlad pa ang Gamu Agri-Fishery School. Plano niyang maglunsad ng mga programa na magpapaangat sa kalidad ng edukasyon at magpapalakas sa ugnayan ng mga mag-aaral at guro. Narito ang mga katanungan na sasagutin ng kapapanalong SSLG President na si Sheila Sagabayan. Ano ang nararamdaman mo at nanalo ka bilang isang presidente sa paaralang ito? Siyempre, una nung kasalukuyan pa ang campaign o ang pagtatalaga kung sino ang mga mapipiling mananalo upang magiging officer sa next school year. May halong kaba at saya ang aking naramdaman. At nung ako naman ay pinalad, katulong ng Panginoon at sa kapwa ko kabataan, kapwa ko mag-aaral, ang aking naramdaman ay siyempre masayang-masaya sapagkat sa kabila ng pagod at tiyaga na inilaan ko dito, napagtagumpayan ko at nag-worth it lahat. Ano-ano ang mga asahan ng mga estudyante na gagampanin mo? Ang maipapangako ko lang ngayon, tulad ng sabi ko nung campaign namin, ang maasahan nila sa akin ay ako yung magiging role model sa kanila upang sa ganun magkaroon tayo ng disiplinadong estado bilang estudyante dito sa paaralan. Gagampanin ko din yung mga gampanin or responsibilities bilang isang school leader sa paaralan natin. Yung mga hinanain nila o concern nila sa school, sa kapwa students nila, sa sarili nila. Andito lang ako lagi upang sa ganun matulungan ko sila sa bawat problema or concern na kinakaharap nila. Related naman sa school activities, aasahan nila na gagawin ko yung makakaya ko together with my party list o kasama. Gagawin ko lahat upang sa ganun is ma-enjoy nila yung buong school year nang walang anumang pinoproblema o anumang karahasan na nararanasan ng mga estudyante sa paaralan natin, pinakamamahal nating paaralang Gamu Agri-Fishery School. Ano ang may papayo mo sa mga estudyanteng nais naglingkod para sa pagbabago ng isang paaralan? Ang may papayo ko lang sa kapwa student ko na gusto rin maging leader ay dapat maging magandang role model siya. Ibig sabihin, ang ugaling tinataglag ng leader, dapat pinapangunahan niya at dapat pinapakita niya na mabuti siya at kaya niyang maging isang leader sa school at sa kapwa student niya. Bilang leader, dapat ay nangunguna ka sa mga magagandang gawain, sa mga patakaran, sa mga responsibilities mo upang sa ganun magkaroon ng kapayapaan at may bigay mo ang makakabuti para sa lahat. Dapat kaya mong isakripisyo ang sarili mong kagustuhan o kasaya
kakayahan para sa ikabubuti ng nakakarami at ng iyong sinasakupan. Ng buong paaralan na magiging matagumpay sa gabayan sa kanyang tungkulin bilang SSLG President at magiging instrumento siya sa paggamit ng mga layunin ng paaralan para sa kaunlad ng mga mag-aaral. Ako si Angel Lopez. At ako naman si Ruel Agustin, nagbabalita. Ito ang GAPS Radio World, nag-aatid ng mainit na balita. Maraming salamat po. Ang pabago-bago ng temperatura, ano nga ba ang dulot nito sa mga estudyante? Nagdudulot ng pagkalito at pagkabalisa ang pabago-bagong panahon sa Gamu, Isabela. Dahil sa mga epekto ng climate change, inilarawan ng mga residente ang kakaibang karanasan ng matinding init na bigla na lamang sinusundan ng malakas na pag-ulan. Ang ganitong uri ng pabago-bagong panahon ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa mga estudyante sa Gamu Agri-Fishery School sa lugar ng Lindingay, Gamu, Isabela. Ang mga biglaang pag-ulan ay nagdudulot ng pagbaha sa ilang mga lugar, habang ang matinding init naman ay nagpapapangit ng pananim. Ang mga hindi mahuhula ang pagbabago ng temperatura ay nagpapahirap din sa pagpaplano ng mga aktibidad para sa mga estudyante sa nasabing paaralan. Upang mas maunawaan ang epekto ng pabago-bagong panahon sa mga estudyante ng Gamu, narito ang ilang mga katanungan na kanilang sasagutin. Paano nakakaapekto ang pabago-bagong panahon sa inyong pang-araw-araw na buhay? Kaka-epekto ang pabago-bagong panahon sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay dahil sa pagkakaroon namin ng sakit dahil na kung saan sa pabago-bago ng panahon sa aming pang-araw-araw na buhay ay parang hindi kami comfortable o hindi kami sanay sa ganong panahon, kaya nagkakaroon kami ng sakit paminsan-minsan na kung saan ang sakit na iyon ay ang dahilan na kung saan ay ang mga tao ay hindi nakakapasok, hindi nakakagawa ng kanilang mga trabaho at especially sa mga kabataan hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ano ang mga pagbabago na napapansin ninyo sa inyong kapaligiran dahil sa pagbabago ng klima? Ang napapansin kong pagbabago sa aking kapaligiran dahil sa pabago-bago ng klima ay ang parang ang init-init at yung mga halaman ay namamatay na sa sobrang init at sa sobrang ulan na dulot at lahat sa aming barangay ay naapektuhan ang kanilang hanap buhay na kung saan ang mga tobacco farmers ang isa sa mga naaapektuhan dahil ang kanilang mga pananim ay nababaha dulot ng El Niño na kung saan sa nakaraang buwan naman ay tagtuyot na kung saan ay ang kanilang mga pananim ay natuyot at namatay at kailangan na naman nila itong ulitin na kung saan nag-cost ito ng malaking pera at sila'y gumastos ng malaki at sila di nahirapan at nagkautang-utang. Salamat. Anong mga hakbang ang ginagawa ninyo o ng inyong pamilya upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng climate change? Ang mga hakbang na dapat gawin or ginagawa namin ay iwasan ang pagsusunog at iwasan ang pagkakaroon ng tinatawag na desegregation or yung hindi tamang pag-segregate ng mga basura na kung saan ito din ay nakakaapekto sa ating kapaligiran, hindi lamang sa ating kapaligiran kundi sa ating panahon. Ano ang inyong natutunan tungkol sa climate change sa paaralan at paano ninyo ito naiuugnay sa inyong mga karanasan? Ang natutunan ko patungkol sa climate change ay kailangan nating gumawa ng isang bagay na isipin natin na kung may epekto ba ito or may cost ba ito na masama sa bad effect sa ating pang-araw-araw na buhay na dapat natin isipin ang bawat hakbang na ating gagawin sa ating buhay na kung saan ito ay magdudulot ng mabuti kung ating susundin ang mabuting bagay na ating naisip at
isasagawa. Salamat. Ang mga sagot sa mga katanungan na ito ay nakakatulong upang mas maunawaan ang karanasan sa mga estudyante at makaubuo ng mga epektibong solusyon sa mga hamon na dulot ng climate change sa Gamu, Isabela. Ito ang Gaps Radio, naghahatid ng balitang pangkalahatan. Dahil ang buhay ay weather lang. Basta niyang Alberting